Guys, dahil naka-quarantine tayo ngayon at wala tayong ganong ginagawa, kaya gagawa ko ng isang video kung paano matutong gumamit ng tester. Bali, meron ako ditong tatlong tester, isang analog multi-tester, isang digital, saka isang clamp. So, pero focus lang tayo dito sa dalawang tester na ito, yung analog saka multi-test saka digital tester, kasi ito talagang lagi natin ginagamit. Ito kasing clamp tester, pasadahan lang natin ng konti kasi ginagamit lang to sa mga matataas na level. Ginagamit namin ito sa paggawa ng aircon. So, tara! Hello guys, so start tayo. Simplihan lang natin yung pag ng tester na to para madali natin maintindihan. Huwag na tayong ganong bigay ng mga masyadong malalim na technical terms. Basta yung lagi lang nating naririnig karamihan sa mga gumagawa, minsan yung madali lang natin maintindihan na mga terms niya. So ito yung multi-tester ko na analog Alexan brand. Itong Alexan brand merong merong off, meron siyang off. Yan, lagay muna natin sa off. Ang ibang brand kasi walang nakalagay na off. So pag nakalimutan mong ilagay dito alisin dito sa resistance, nagre-reading siya kahit na hindi mo ginagamit. Parang infinite yung pag-reading niya. May tendency na magagamit siya ng kuryente dito sa battery niya. So pag hindi mo napansin na matagal na ilang araw, mauubusan ka ng battery dito pag nakalagay dito dito ng resistance niya, itong ohms, yung may sign na ohms. So ito merong off, so lagay mo natin sa off kasi yung ibang brand walang nakalagay na off. Basta pag nilagay mo lang yan sa voltahe o kaya dito sa may current, automatic na off na yan. Pag lagay mo dito sa current, sa resistance nya dito, may gumagamit siya ng power, kaya minsan maubusan ka ng battery. So start tayo. So guys, itong area na to, ito yung scale. Dito nakalagay yung reading ng AC volts. Yan, AC volt saka DC volt, isa lang yan. Isa lang reading yan dito. Tapos di sa pinakataas may ohms na sign. Yan yung resistance. So ito yung sa taas, ito yung reading yan. Tapos pangalawa, sunod AC volts or DC volts, isa lang reading yun. Dahil sa baba dito current, pero bihira nang gamitin yun. Ayan. So ito may needle siya. Yan ang nagtuturo kung itong magagalaw yan pagka kinabitan natin ng test prod. Yan ang nagtuturo kung kunwari sa AC volts ka, ma-reading mo dito yan, pupunta yan dito kung ano yung nare-reading mong voltahe. Tapos ito naman, itong bilog na to, yan yung adjuster ng ohms. Mamaya titingnan natin, ma-adjust natin yan. Tapos itong kulay pula na itong ito yung selector nya. Ayan, selector rings. Ito yung kunyari magsusukat ka ng AC volts, dito mo siya ilalagay. Ayan, kung susukat ka sa battery, dito mo ilalagay sa DC volts. Kung magsusukat ka ng resistance, continuity, dito mo ilalagay sa ohms o sa yung may X na to, resistance X1, X10, X100. Tapos
sa mga PC board naman, check ka ng current nya. Dito may lagay sa DC, MA, milliampere. Yan, yan yung mga selector nya. So lalagay natin yung test prod. Ito yung test prod nya, pula sa itim. Yung pula ilagay natin sa positive. Tapos ng itim ilagay natin dito sa negative. Yan, ito yung test pad nya. Bali pwede naman yan babalik ta rin, pero kung saan mas maganda kung sa positive, ilagay mo na yung pula sa positive or sa negative. Kasi pag nag-apply kayo ng trabaho, minsan titest sa inyo yung tester kung paano gumamit, yung negative na ilagay mo yung pula na test prod, bagsak ka na kagad doon. Pero pag sanay ka na, pwede naman yan, wala naman problema yan. So ito yung test prod nya. Bago ka mag reading, i-short mo muna siya. Ito yung pag-short. Ibig sabihin ng pag-short, pagsasalubungin natin yung dalawang test prod, tapos ilalagay natin siya sa times 1. Yan, gumalaw na yung needle nyo, nakita nyo. Yan, i-short natin. Yan, i-short natin. Yan. Hindi siya umabot ng 0. Yan. So ito yung adjustment ng i-adjust natin. Ilagay natin sa 0. Yan, 0 na siya. Yan, times 1, tapos lalagay mo sa 0. Minsan pagka lubat na yung battery mo, minsan hindi na siya abot sa 0, pwede mo nang maaaring palitan mo na ng battery yan, o kung hindi man, okay lang yun. Yan, gumagalaw na yung needle niya, nasa set na tayo ng 0. So ang una nating iti-test, so guys, tayo, test tayo ng resistance, continuity, yung tinatawag nilang ohms. Dito yung natin nakalagay sa X1. Check tayo ng kung buo pa yung wire. Ito yung tinatawag na continuity o kaya resistance. So set mo natin sa 0. Ayun, 0 na siya, so walang problema yung test prod. So test natin yung wire, lagay natin isa sa kabila. Ayun, buo siya, umalaw yung nasa 0 ohms, ibig sabihin walang putol yung wire, buo yung wire. So ganito pag mag-check, pag minsan kasi yung extension, pag sinaksakan mo ng charger o kaya electric fan, ayaw umandar, yun pala may problema, yung extension mo na putol o kaya na disconnect dun sa terminal. Dito mag-checkin mo yung wire mo, yung dulo niya, tingnan mo kung buo pa yung wire. So ganyan, ilagay mo sa dulo, isiset mo siya sa X1 o kaya sa X10. Yun, tapos i-test mo siya, dulo ng wire sa dulo, kung buo pa yung wire yan. Ito buo pa. Kung putol yan, hindi yan magpapalo ng 0. Ibig sabihin lang yan, standby lang yan. Pero pag mapalo, ibig sabihin tumatagos yung kuryente niya. So buo pa tong magagamit natin tong pag-test ng itong resistance sa mga sa mga wire, mga extension, sa mga bulb. Ito may bulb tayo ng
ng fluorescein. Check natin kung buo pa. Ayan, pumalo siya. So nasa 40 dito, nasa 40 ohms. So buo pa siya, ibig sabihin hindi pa naputol yung filament niya sa loob. Sa kabila, check natin. Ayan, buo pa. Sa higit 10, buo pa yung connection. Ayan. Tapos check natin yung meron pa tayong may pan motor tayo dito. So ito, check natin yung pan motor. Ito, yan. Check natin to. Pan motor to ng aircon. Outdoor unit. Itong ano niya. Ito yung terminal niya. So checkin lang natin kung buo. Ito po natin yung test rod. Ayun. Tatlo. Bali 5 wire. Ito 5, 1, 2. Ito yung connection niya. So ito muna natin. Yan, pumapalo siya ng konti lang. At least buo siya, ibig sabihin mataas yung resistance, pero pumapalo, ibig sabihin buo pa yan. So ano natin, adjust natin sa times 10, taasan natin yung range nya. So ito natin, ayun, yung palo nya nasa na gitna, nasa 25. Ayan. Tapos ito naman, check natin tong yellow. Ayun, mapalo rin. Ibig sabihin, buo yung wire yung connection niya doon sa pinaka winding. Ito, lagay natin ito sa white. Ayan, tingnan niya. Ayan, mapalo yung needle niya. Ibig sabihin, buo yung isa kulay blue. Yung mapalo rin. Ibig sabihin, buo lahat. Ibig sabihin, buo pa tong pan motor na to. Wala pa siyang putol. Yan, mag-check ng resistance, mahalaga po yan. Yung so ano na lang tayo, check muna tayo ng battery. Ito, meron akong battery. Ito 9 volts, ito 9 volts, ito 1.5 volts. So check natin kung pala yung selector switch kasi 9 volts siya, ilalagay natin sa 10. Ayan, ito ay 10, lagay natin sa 10 kasi 9 volts, hindi mo siya pwedeng ilagay dito sa 2.5 volts kasi masisira yung tester, kasi pepersahin niya yung needle niya, lalagpas masyado. So isa-set natin sa 10. Dapat alam mo rin kung anong sinusukat mo. Itong 9 volts, siyempre alam mo 9 volts yan, lalagay mo sa 10 volts na setting para hindi siya mag-over. So yan, lagay natin sa negative, tapos positive. Yun, pumalo siya, nasa 10, nasa 9 point something. So buo pa tong 9 volts na to, hindi pa to lubat, buo pa to. Kaya pa nitong magpailaw. Yan, buo pa tong ito naman natin, negative, positive 1.5 volts. So lagay natin sa 2.5 para yan, lagay natin sa 2.5. Ito 2.5 na setting. So check natin yung battery kung sa negative itong itim, lagay natin sa negative din na ang battery. Ito ayan, naka pala siya,
naka-zoom. Ayan, negative. So itim, negative. Natin sa positive. Ayan. So hindi na siya umabot ng 1.5 volts. Dito yung ano, nasa gitna yung 150. Ibig sabihin yan 1.5 volts yan. So hindi siya umabot. Tingnan nyo. Ayan. Lubat na to. Itong battery na to. Ito kasi 1.5 volts lang ito eh. So ito may isa pa akong battery. Tingnan natin kung buo ito. Natin. Ayun, 1.5 volts yung sakto. So buo pa itong ano, itong isa buo pa to. Ayos yan. Buo pa. So ano pang i-check natin? I-check natin yung check natin yung ano, AC volts naman. So ano muna natin? Ngayon guys, meron tayong extension ito. So check natin yung voltahe, yung pumapasok na voltahe. Itong saksakan niya, saksak natin dito sa saksak natin sa supply. Then sukatin natin itong setting natin, lipat natin sa AC volts. Ayan. So yung supply natin sa bahay nasa 220 to 230 volts usually nagre-range yan. Pag maraming nakakonect, minsan over yung ano niya, yung gumagamit, bumababa yan ng 210 o 200. So medyo mababa na masyado. Dapat nasa 220 lang to 230. So ito set natin sa 250. Ayan, 250 volts. Ayan, 250 volts. Ayan, huwag natin kalimutan. So guys pala, no, makalimutan ko, kung mag-check kayo ng resistance, anong voltahe, huwag nyo ilagay dito, kalimutan sa mamaya nakalagay ito sa resistance, tapos kukuha kayo ng voltahe, masisira yung tester, puputok yan sa loob. Pero may mga tester din naman na may mga protection, may overcurrent siya, pero pag mga mumurahing tester lang, masisira yun. So huwag nyo kalimutan, pag nakalagay dito sa resistance, ililipat nyo sa AC volts na setting kung kukuha kayo ng power supply. Katulad yan, nakasaksak na sa ano, ayan, nakasaksak na. Tapos ito yung ano niya, saksakan. So titest natin yan kung tumatagos yung power supply niya. Ayan. So check natin, pasok natin dito sa kita nyo pumalo yung needle niya. Ayan o. So okay ko muna yan, zoom natin. Ayan siya, nasa 227. Okay lang, nasa normal lang yung voltahe niya. 225 to ano, kabila naman. Ayan, good pa yung extension natin. Okay, ganyan magkuha ng voltahe. Yan, pagkuha ng power supply. So kung minsan ayaw mandar ng electric fan, wala yung mandar ng charger nyo, susukatan nyo to. Susukatan nyo kung merong 220 volts siya na supply. Yan, kaya malaga din yung may tester. Yan, pagka wala yan, ibig sabihin may problema yung ano mo, yung extension. Hindi yung
electric fan mo may problema. So susukatan mo muna, hanapin mo yung outlet niya. Pagka may supply yung outlet niya, yung extension mo may problema, so check mo yung wire. Yun. Tapos so balik tayo guys sa pag-check ng resistance o current, yung tinatawag nilang continuity. So ilipat natin dito sa resistance uli. Times 10 lang natin, o times 1 o times 2 pwede naman. Ayan, nakaset na sa times 10. Check natin yung kung paano mag-check ng ito extension. So itong ano, dulo niya, yung saksakan, lagay mo yung isang katalento, i-check muna natin kung buo yun. Okay, yung test brad natin, di ba? Tapos lagay natin dito sa isang term ano niya. Tapos yung kadugtong nito hanapin natin. Ito, saksak din natin dito kung papalo yung tester natin. Ayun, hindi ano. Ibig sabihin baka hindi yan yung wire niya, lipat na sa kabila. Ayun, pumalo oh. Ayan. Pag hindi pumalo yan, ibig sabihin may putol yung wire mo. Maaaring may problema dito sa loob, o yung wire mismo may putol. Maaaring kinagat ng daga, o kaya maluma na yung wire talagang, o kaya ano, wala na talagang pag naputol yun, wala. Pero kung meron, ibig sabihin buo pa yan. Ganyan mag-test ng ano. Tapos lipat mo rin sa kabila. Pag lipat mo sa kabila, so dito tayo kanina. Ayan. Check natin. Ayun, pumapalo. So guys, quick review lang tayo sa mga technical terms. Mga ilang pasada lang. Itong tinatawag nilang AC, bali ibig sabihin yan alternating current. Kasi gumagamit yan ng generator. Nag-alternate yung current niya, kaya tinawag yan ng alternating current. From 0 to 110, bababa siya ng negative to 110. Nag-alternate yung current niya. Meron siyang 50 Hz, may 60 Hz. Ang frequency niya ng pagbabataas per second, 60 Hz dito sa atin, sa Pilipinas. Kaya hindi mo maramdaman na bumababa siya ng 0 dahil sa bilis ng frequency niya. Kaya tinatawag siya na alternating current. Dito sa atin, sa Pilipinas, 20 volts ang ginagamit natin. Pero may mga ibang appliances na galing sa Japan na gumagamit ng 110 volts. So, minsan para magamit mo siya, kunyari may rep ka na, nakabili ka ng rep na galing Japan, 110 volts ang power supply na kailangan nun, kaya kailangan mo ng step down transformer. Pero dito sa mga outlet natin, 20 volts. Ang distributor dito sa Maynila, tinatawag na Meralco, pero sa ibang probinsya, may iba-iba silang pangalan. Sa Antique, Antico naman ang tawag. Yan guys, ang tinatawag na alternating current. Kaya tinatawag yan na alternating current AC dahil nag-alternate yung current niya. Ayun. Tapos, yan yung sinusukatan natin na mga voltahe sa mga outlet natin. Pag ayaw mandar yung electric pan natin, ayaw mandar yung TV natin, susukatan mo siya. Gagamitan mo siya ng alternating current. Isiset mo yung tester mo sa AC. Tapos ilalagay mo sa 220 sa setting mo ng mas mataas sa 220 volts, saka susukatan mo siya kung may supply siya o wala. Yun. Tapos ito namang DC, ito yung tinatawag na direct current. Yung daloy ng kuryente kasi nito
ano na siya, hindi na siya nagwi-wave, dire-diretso na. Wala siyang, hindi siya nagpa-fluctuate. Yan, ito na tatawag na direct current. Yan yung mga sa battery. Sa battery ng kotse, battery ng cellphone, anumang tools na ginagamitan ng battery. Yan po yung direct current. Sa DC direct current, meron tayong 12 volts. Sa mga kotse, karamihan 12 volts. Sa malalaking truck, minsan 24 volts. Meron din tayong ginagamitan na 6 volts. May 9 volts. 1.5 volts yung pinakamababa. May mas mababa pa. Yung pinakamababa pala 1.5 volts sa pagkakalam ko. Yan. So guys, ano naman yung resistance. Yung resistance, yan yung pumipigil sa daloy ng kuryente. Ang tinatawag na pangalan niyan, ang mother unit na tatawag niya resistance, pero yung pinaka palayaw niya si ohms. Baga 5 ohms, 10 ohms, 100 ohms. Kung ganun yung sukat ng pagpigil niya sa kuryente. Baga resistance ang tawag doon. Ilan ba ang resistance niya? Ilan ba yung ilan ang resistance ng motor? Kunyari, sa trabaho kayo, pina-check sa inyo yung compressor, yung winding, o yung winding ng compressor, sabihin sa winding ng electric fan. So tanongin sa'yo, ilan ang resistance ng kulay ng wire na ganito? Ilan, ganun. Baka may ibang resistance siya kasi may yan, para ma-detect nila kung ano yung may problema. Yung resistance, yan yung pinakapalayaw na tinatawag niya ay si ohms. Ohms, yan yung niya. Ito yung sign niya, si ohms. Tapos ito yung niya, resistance. Tapos yung mga kinakabit diyan sa PC board na mga piyesang maliliit na may mga kulay-kulay, yan tawag ng resistor. Yan. Tapos kung kunyari 100 ang capacity ng resistance niya, ang tatawagin siya ng 100 ohms. Yan. Kaya resistance ang pinakapangalan, palayaw niya si ohms. Galing yan sa naka-discover ng nung unang mga panahon, si ohms, o si George Ohms yata yung pangalan niya. Tapos ito naman yung current. Kumbaga, ito yung daloy ng kuryente. Itong pinakapangalan niya si current. Tapos yung naman niya, yung palayaw niya, si ampere. Ilan ang amperahe? Minsan tatanungin ka. Kumbaga, yung voltahe niya, yun yung parang naka-standby na tubig sa dam. Kumbaga, example lang Tapos, pag binuksan mo yung gate ng dam, dadaloy yung tubig. Yun yung current, yung daloy niya. Ngayon, kung gaano kalakas ang daloy nun, sinusukat yun. Ang tawag nun, si ampere na. Ayun, ang tawag niya. Kumbaga, ang pangalan niya si current, ang palayaw niya si ampere. Ilang ampere yung nasukat mo na current. Baka ilan ang ampere na yung dumadaloy doon sa wire. Ilang amperahe. Yan yung ibig sabihin ng current, yan ang dumadaloy na kuryente. Habang walang gumagamit ng voltahe, naka-standby lang yung voltage mo. Tapos pag na-switch mo yung connection, madadaloy na yung kuryente papunta doon sa ilaw mo, maandar yung ilaw mo. Ang dumadaloy doon, yun tinatawag na current, o ang palayaw niya si ampere. Yan. Technical lang tayo, konting review lang.
So guys, meron akong battery dito ng sasakyan Motolite Gold. So tanggalin na, test natin. Naka-stock na ito, matagal na. Kalimutan kung ano, dati galing sa luma kung ano. So lagyan natin yung tester. Connect natin. Ayan. Tapos iset natin sa 12. Ayan. Pag 12 volts bali ang 2.5, sunod niya 10. So hindi pa rin pwede sa 10 kasi 12 volts ang susukatin natin. So ilalagay natin siya sa 50 ang setting ng DC volts. Yan. Tapos susukatin natin kung matagal na itong battery, baka malubat na to. So positive, ito yung positive niya. So sukat natin. Ayan, gumalaw. Nasa wala pang 10. Lubat na talaga pala to. Kailangan na makargahan. Kaya hindi ko na rin ito ginagamit, matagal na. Gagamitin ko sana ito sa solar eh. Pero sayang to. 9 volts na lang. Dapat mga 12 to 13 volts to eh. Ayan, sige. So guys, dito naman tayo sa digital na multi-tester. Itong Newstar brand. Pero okay to, maganda naman to. Tested ko na rin to. So ito ang ano niya, selector range. Tapos ito yung display. Ito yung hold. Ayan. Pag nagsukat ka, tapos parang hindi nawala, i-hold mo muna siya. Hindi ko nila. Paggabi, hindi nakita yung reading niya. Ito yung lights. Yan. Tapos ito na nakakabit na yung dalawang test pad natin. Tapos ito yung range ng yan, sa resistance continuity, magkaparehas lang yan. 20 ohms, 20 mega ohms, 200. Ayan guys, yung digital multi-tester natin. So ito yung off, setting ng milliampere, setting ng direct voltage DC. Ito naman yung AC nya, yung may alon-alon na sine wave. Tapos ito na yung sa milliampere. Karang ito, bira lang gagamitin itong sa mga PCB board. So ito 200 ohms sa resistance. Yan. Kung pagkuha ng mga wire, kung buo pa. Yan. So unahin natin mag check ng wire. Kunyari dito sa continuity, tawag nila dyan. So ito yung wire natin. Ito. Check natin dulo. Yan natin muna kung buo pa. Ayan. Pag tumutunog, ibig sabihin may buo yung test, may connection. So yung wire, check natin kabilang wire. Ibig sabihin may connection yung wire, buo. Ayan. Ngayon mag-check na. Nilagay mo lang sa continuity o yung basta na sa resistance or sa ohms. Diyan mo sila ilagay. So check natin yung extension. Subukan na natin. Ito yung extension, ito yung saksakan, ito yung check natin.
Dito sa kabila, tapos dito sa kabila naman check natin kabila. Yan, buo yung extension, yung kabilang wire, yung kabila naman wire. Buo yung extension natin. Ayan. Tapos ang i-check natin sa battery naman, lipat natin sa ayan, DC volts. Ayan, DC volts. Lipat natin, so unahin natin yung 9 volts. Ang taas ng setting nyo 200 ano, pero okay lang yan kasi digital naman. Yung kagandahan sa digital, more accurate siya, hindi mo na kailangan ng talagang sisipatin mo yung needle nya katulad dun sa ginawa natin kanina sa analog. Ito, yan, may nakalagay na no, DC volts. So pas negative, positive. So check natin tong ano, tong battery. Hindi mo lang makita. Ayan. Negative, positive. Ano, 10 volts mas 9 volts. Sakto lang. 9.9, 10 sakto lang. Buo pa to yung battery na to. Ayos. Tapos itong battery na 1.5 volts. Check natin. 1.4, wala na, konti na lang, nabawasan, lubat na. Dapat yan 1.5 talaga eh. Itong isang battery, check natin. Ayun o, 1.5 oh, buong buo pa. Ganyan, yan yung mag-check ng voltahe ng ito. Meron tayo sa cellphone, ano? Meron nakuha lang ako. Check lang natin sa cellphone. Tanggalin ko lang yung battery. So guys, meron akong battery dito. Battery ng Samsung, luma kong phone. So check natin yung voltahe nito kung ilan. Ito, zoom natin. Positive, negative. So sige, check natin. Positive, negative. Check natin. 3.9 volts. So okay pa to. Tagal na tong baterya na to pero okay pa. 3.9 volts. Yung 3.5. So kunin naman natin yung alternating current, yung AC voltage, yung mga sa saksakan natin sa mga outlet, yun. So dito nakalagay 200 volts. Lagay natin sa 600 kasi yung 220 volts yung ano natin, yung supply dito sa Pilipinas. Kailangan mas mataas ka sa 200 volts. So ito, pag mga 110 nang kukunin mong voltahe, pwede mo siya ilagay dyan, 200 volts. Pero lagpas tayo sa 220, so lagay natin 600. Ayan, tapos kuha tayo ng extension. Ito yung extension natin, and then saksak natin sa outlet. Ayan. Tapos ito na yung ayan. Tapos pasok natin to. Ayan. Ayan guys, so nakita nyo 232 volts. So normal lang yan kasi 220 ang voltahe natin na normal, pero may average yan hanggang 240. Okay pa yan, walang problema yan.
may ano yan, may difference yan, may above and negative na difference. So 230 volts, huwag lang siyang bumaba ng 200 volts kasi mababa na masyado yan. Yan, ayos lang yan yung voltahe na yan. So minsan mababa rin siya, kanina 230 and 216, ibig sabihin yung buhay na 221, basta range lang siya dyan na ano. Magalaw itong ano natin. Ay, ano. Ayan. Sa 11. Bago-bago pero ayos lang. Kasi nasa lipat natin. 232 volts. 233. Ayos. Normal lang. Yan po. Yan guys, magkuha ng voltahe ng outlet o alternating current. Ano pa ba mga check ko? Sige, ano muna, stop muna tayo. So guys, hanggang dyan na lang muna ang ating video kasi napahaba pala, nabot ng 40 minutes. So puputulin na lang muna natin kasi sobrang haba. Kaya yung isa pa nating tatalakayin yung clamp tester, pero madali na lang yun kasi parang kinaklamp lang naman yun, tapos re-reading mo lang. Bali next time na lang natin gagawa na lang natin yun ng additional na video. So guys, kung meron akong nasabing mga mali doon sa pagbablog ko, comment lang kayo kasi baguhan lang tayong nagbablog, baka maaaring magkamali tayo ng pagsasalita. So see you guys next time.